Hi guys, good morning. So, happy Monday sa lahat. Ngayon guys, samahan nyo ako na tayo. Chill ride lang tayo Monday morning. Actually, gusto ko sana mag-live. Kaya lang, yung hindi ko alam ganun ba talaga sa YouTube pag nagla-live. Kasi ako lagi nagla-live, once pala ako nag-live sa YouTube. Hindi siya pwedeng naka-landscape. Parang hindi nagpa-play yung live. Ang gusto niya is naka-portrait. Pangit naman pagka-portrait tapos nag-portrait tayo dito. So ngayon guys, ano lang, chill ride lang tayo, malapit. Papakita ko lang sa inyo yung dati kong pinag-joggingan kasi hindi na ako nakapag-jogging or walking. Matagal-tagal na rin, dalang buwan na rin. Pero papakita ko sa inyo, pasya lang tayo doon. Actually dalawa yun guys, dalawa yun. Meron dito sa Botong Avenue, sa bandang dulo noon. Tapos meron din sa Mahabang Parang, dun sa, nakalimutan ko yung Daang Hari yata yung tawag doon. Basta sa may Crusher. Papakita ko naman sa inyo. So yun guys, enjoy lang natin yung ride. Nga pala, ito yung gamit kong pang video. Teka lang, hindi ko lang kung may susama ko sa clip. Siguro edit ko na lang. Pero kung makikita yung side mirror, hindi, nakita nyo ba? Parang hindi no? Yan, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ako nakapag-video dito sa harapan. Actually gamit ko cellphone, hindi ako gumagamit ng action cam kasi wala pa naman akong action cam. So yung cellphone nakamount ko sa sa leg ko. Nakasabit na parang IT. Yan, tapos ano siya? Nakadikit sa katawan ko. Kaya makikita ninyo yung view. Talagang magandang vision natin dito sa harapan, kitang-kita yung harapan. Tapos naka wide angle, ginawa akong 0.6 para at least kita nyo yung paligid. So enjoy lang bulol pa no. So enjoy lang tayo guys, biyahe tayo. So ininvest ko talaga tong gamit na to kasi bukod sa wala pa akong pambili ng action cam kasi medyo may kamahalan. Sa akin kasi okay din yung cellphone yung gamit ko. Sa ngayon kasi ang gamit kong cellphone V40 ng Vivo, okay naman yung camera niya. Kagandahan lang kasi pag cellphone yung gamit ko sa pag-vlog, alam mo yon, andito na lahat, andito na yung video, tapos pag gusto kong i-edit, mabilis na, di ba? Open ko lang yung CapCut, wala ng transfer. And also guys, kasi nung nagpunta ako ng Qatar, yung bayaw ko, si Kuya Edmond, meron siyang GoPro. Tapos nag-video ako gamit yung GoPro. Ngayon, yung transfer ko na dito sa cellphone ko, ang bigat ng file ng GoPro, guys. Kaya kahit alam ko binabaan ko ng resolution nun parang 4K lang. Ang bigat ng file, nung nilipat ko dito sa cellphone ko, hindi ko halos ma-edit kasi naglalag. Hindi ko ma-edit sa CapCut, parang hindi kinakaya ng cellphone ko yung yung bigat ng file. So kaya ngayon, dito muna ako magka-capture ng rides gamit cellphone. Okay naman to sa mga vlogger dyan na gusto mag-rides tapos cellphone lang din ang gamit. Gusto mag-motovlog, gusto i-record yung biyahe ninyo. So ito yan, siningit ko na para sa inyo. So yun guys, ito yung gamit ko. So very effective yan na madaling gamitin. I-share nyo lang na yung pagkakakabit ng cellphone nyo ay maikpit yung pagkakalagay nyo. Malakas naman yung grip nya, pero syempre i-make sure nyo na naipit ng maayos. So dito na tayo sa May Alta guys. Ulit, good morning sa atin. This is my first time actually na ginawa ko to. Itong parang alam mo yun, parang continuous vlog lang, na dire-diretso tapos chill ride lang. First time ko itong ginawa and parang gusto kong dalas-dalasan. Kasi papapasin ninyo, ayan, medyo maganda yung motor na dala natin. Ang gamit nating motor guys is Euro Samurai 155. Yan, pinasa sa akin ng bayaw ko to kasi kumuha siya ng bagong motor. Kaya gusto kong itest ng itest. Namiss ko mag-scooter guys kasi yun nga, bukod sa chill ride, easy ride, ay kapag basa yung kalsada, hindi natatagpikan yung paa mo. Alright, so yun talaga yung hinahabol ko. Hindi ko lang sure pala kung maayos yung audio ko sa inyo ngayon. I mean, yan, kung narinig nyo na maayos kasi wala akong mic. Ang gamit ko lang yung mic na cellphone. Binilan ako ni Kat ng mic sa TikTok kasi may gusto akong mic doon. Pambihira, ang gaganda ng reviews, maganda daw, noise cancellation daw, windproof daw. Alam mo yun, ang daming reviews, ang taas ng reviews. Tapos puro magaganda yung comment. Ayun, nung bumili ako, hindi naman siya maganda guys, parang
Yung tunog niya, pag nag-record ka, para ka nasa loob ng, ano, ng drum. Ganun. Malinaw yung voice, tapos may, ano, may tag dito. Parang nag-glitch yung boses. Ganun. Parang nawawala-wala. Kaya, inayahan ko na lang. Hindi ko na nagagamit. Pero siguro pwede yung magamit pagka talagang, for example, mag-vlog ulit tayo ng mga resort, ganyan. Siguro pwede yun, yung nalayo ko sa cellphone, tapos at least para marinig ako, okay na yun. Pero yung talagang voice quality na i-expect mo, wala talaga. Pero okay lang naman. Ganun talaga eh. Kailangan, kung gusto mo ng mas magandang quality, mag-invest ka talaga. So nakita ko parang yung presyo nun, yung magagandang mic, nasa 8,000 na ata. Ganun. May mga meron din mic ang DJI eh. So search na lang, tapos pag may budget, tsaka na lang bumili ng mas maganda para mas quality. Yan. Shoutout nga pala sa lahat ng mga subscribers ko. Mga subscribers namin, no, ng Aldea TV. At meron din kami Facebook page, guys, Aldea TV. So pakipollow na lang din yan. Maraming salamat sa support, guys. At pasensya na kung hindi ako regular nakakapag-content kasi minsan talagang busy din. So dito na tayo, guys. Nakanan tayo dito. Ito yung Botong Avenue. Very familiar ako sa lugar na to kasi dito ako nag-high school. Yan. First year hanggang 4th year na kalahati ng 4th year yata dito sa lugar na to. Kasi nung 4th year na kami, nilipat yung nilipat yung Botong sa Grand Valley Phase 4. Sa mga nakakaalam, pakicomment na kung alam nyo. No? So nilipat ko. Doon na kami nag-spend ng hindi naman siguro half year, pero parang patapos na rin yung taon mo. So yun, doon kami nag-stay na. Ito guys, ito na yung nilalakad ko dati. Doon ako madalas nagsimula sa may McDonald's. Doon malapit yung sa kantong pinasukan natin sa kumanan tayo. Yan. So ngayon, pakita ko sa inyo itong lugar. Actually, kung mahilig ka mag-walking, mahilig ka mag-jogging, okay na to guys. Makarecommend ko na to. Ito pala sa kaliwa ko yan, resort yan, no? Ito yung school namin dati. Yan, Botong to dati. Pero alam ko ngayon, iba na yung pangalan nito. Hindi ko alam bakit ganun nagpalit. Pero alam ko talaga yung ito, Botong. Hindi, Botong pa rin. What? Carlos Botong Francisco pa rin. Yan, sorry, mali yung sinasabi ko sa info. Pero at least nakita natin na Botong pa rin. Ito pala, medyo maingay. Pasensya na. Ito na maalog. Hindi ko nahalagyan ng trip or ano mang pwedeng ilagay dito. Mamaya na lang. Ayan guys, dito na tayo, Botong Avenue. Sa kaliwa ko yung Primrose. Sa mga nakakaalam, subdivision. May clubhouse dyan, pwede kayong mag-swimming dyan, mura lang. Tapos dyan sa may pakanan guys, dyan ko nakita yan ang pakanan. Hindi kasi naililiko yung camera kasi nga nasa katon. Yung pakanan doon guys, may tagusan doon palabas ng highway. Ang labas mo noon sa tapat na halos ng Maya Alta. Yun. So ito guys, dito ako nag-walking. Actually, okay na okay dito. Goods na goods. Medyo maulan lang kaya parang hindi maganda maglakad. Basa yung kalsada. Pero pag maganda yung panahon guys, ay, ang ganda talaga maglakad dito. Kasi tingnan mo naman. Ayan, pagdating mo sa part na to, napuno na to. Ayan, tingnan mo naman to. Grabe. Napuno na tapos hanggang dun yan guys. Diretso lang talaga to. Ayan. So ito may school. All girls yan guys. Yung mga estudyante dyan, puro babae lang. So ayan, ito. Ito na yung maganda dito na spot. Yan, tingnan naman guys oh. Grabe. Buti nga open to for mga walkers, joggers, cyclists. Yan, diretso to guys. Nilalakad ko to dati. Yan, jogging. Kumbaga combination na ng walking tsaka jogging. O diba? Actually guys, kapag ka beginner ka, pwede ka dito. Tapos gawin mo kahit isang balik lang, isang pababa, tapos isang pataas. Okay na yun, solve ka na nun guys. Talagang pawis ka na noon, nakapag-burn ka na ng calorie. Tapos i-improve mo na lang habang tumatagal. Siguro 2 balik, ganyan. Pero ako hindi ko ginawa 2 balik kasi ginagawa ko, umiikot ako dun sa kabila. Mamaya papakita ko sa inyo. Mas malawak yung lakaran doon, mas maganda yung view, pa-curve yung daanan. Yun nga lang, maraming dumadaan sa sasakyan. Dito kasi guys, dulo kasi to eh. Halos wala nang dumadaan dito. Pero ang pagkakaalam ko dito guys, bubuksan nila to eh. Ang tagos doon sa may crusher din, sa may sitio Labahan. So ito, Botong Avenue. Tignan natin, silipin natin ha. Ayan. Ito may magandang, ano ba to, coffee shop or resort? Parang resort to.
Ganda ng pwesto niya guys, oh, kasi may ano siya doon sa taas, may view deck, so overlooking. Ayan. So dito na tayo. May pupuntahan pala tayo guys, may papakita ako sa inyong tulay na pinapasyalan namin dati. Okay na okay dun guys. Maganda tumambay. Parang ano lang, pag nag-rides kayo, tapos baon kayo ng something. Tapos yun na, pwede na kayong stay doon. So, sightseeing nyo sa tulay. Ito guys, ito yung sinasabi ko, yan. Ayan o, nakikita nyo yung quarry doon sa dulo. Yan yung na-report sa Jessica Soho, na feature ng Jessica Soho. Na kinakalbo yung bundok, kinakuha rin nila. And yan din yung sinisisi ng ibang mga tao bakit tumitindi yung baha sa Rizal. So yan. So dito, kakanan tayo. Ay, sarado na. Wala na pala. Closed na. So hindi na tayo pwedeng pumasok dyan. Doon actually guys yung ano sinasabi kong tulay. Hindi ko alam bakit sinarado. Open yung dati. Siguro dahil ginagawa, hindi pa nila ginopen sa public. Pero dati nakakababa kami doon guys. May magandang tulay doon. Tapos pagka masipag-sipag ka, pwede ka maglakad ng medyo mahaba-haba. Hindi naman sobrang haba, pero medyo mahaba. Tapos meron dong ilog. Pwede ka maligo doon kung hindi ka maselan sa sa ilog, no? Yung mga tipong ginagawa ng ongpang, yun, pwede yun. So, hindi nga lang ganun kagandang ilog, pero pwede na kung gusto mo lang mag-nature trip sa malapit. So yun guys, balik na tayo. Pakita nyo naman ito yung yan, kalsada, maluwag, malawak, maganda, safe. Okay na okay dito walking, jogging, yan, nature trip. Kasi mapuno sa paligid. So nga pala guys, comment ko dito sa Samurai 155. So far, sa akin sa ilang araw ko pa naman ito nagagamit. Yung height niya, okay na okay. Saktong-sakto sa akin. Yung performance niya, yung lakas ng makina, all goods. Malakas ang makina. Tapos, all goods, malakas ang makina. Tapos ay yan lang guys, muna yung pan. Yan, nagmamadali, nakita ko sa likod kina, parang bubundunin na ako Yan, so itong Samurai 155, yung lakas ng makina, okay na okay guys, wala akong masabi. Tapos yung control niya, okay din naman, maganda siya ibangking-bangking kasi malaki yung gulong niya, yung stock na gulong niya malaki. 110 by 80 by 14 yata yung likod. Tapos mas maliit na ng konting harapan. Tapos yung ilaw niya, alam mo yon, yung basic mga sa motor, signal light, okay na okay naman. Yung haba niya okay din sa akin. Yung control, yung grip, yun lang, dun lang pala ako medyo Pero sa mga scooter naman kasi, standard naman yata yung ganito, parang click. Kaya lang kasi ang ginagamit ko nung nakaraan yung Honda RS, mas ano lang yun. Huy! Aga-aga na. So gamit ko kasi before, di ba, yung Honda RS, mas mahaba yung manibela kasi noon, kaya yung control mo mas control mo yung motor, mas kontrolado mo. Ito siguro naninibago pa lang ako dahil bago-bago pa lang. Parang yan, medyo committed yung para sa akin parang committed yung manibela. Pero all good naman, hindi naman siya yung mahirapan siya i-control. Nanibago lang talaga. So ito guys, pinuuna ng kuya. So sa pag-drive pala guys, no, ano lang tayo, ugaliin natin yung defensive driving. Huwag tayo yung parang gusto mo ko lagi muna, gusto mo singit. Kaya mong pag may liliko, pagbigyan mo. Pag may gusto mo overtake, kagaya sa van kanina, pagbigyan mo din. Kasi for safety yan For safety mo, ng kasama mo, kung may kasama ka, no? At saka nung mga nakakasalong mo sa daan. So tandaan natin ang pagdadrive guys, hindi ito yung payabangan, hindi ito yung tatapangan, hindi ako, hindi ganoon. Kumbaga ang pagdadrive, para makapunta ka sa isang lugar, ganoon. Alam mo yan, para ma-enjoy mo yung biyahe, ganoon ang pagdadrive. Kung isipin na kailangan, so lagi mauna o whatever. Nga pala, sa mga hindi pa nakakaalam, no, sa mga bago nating subscribers dyan, sa mga medyo bago ko lang kakilala. Dati kasi guys, nag-aangkas kasi ako dati. Nag full time ako sa angkas. Alam nyo kasi dati guys sa angkas, yung
Ewan ko kung nababalitaan nyo dati, yung mga sinasabi ng mga angkas biker dati, yung mga nag-aangkas, magbibiyahe ng angkas. Alam nyo yung 1,300 sinasabi nila sa isang araw? Talagang andaling kitain dati guys. Alam nyo ginagawa ko dati, bibiyahe ako ng umaga. Siguro alis ako ng mga 5 or 4, depende kung ano oras ako isipang biyahe. 5 or 4, ano na ako noon, biyahe na ako nun guys. Tapos mga 8 or 9, uwi ako sa bahay, pahinga. Tapos next kong biyahe, gabi na ulit, mga 4 to 5 hours lang ulit. Ano yung ganun guys? May malinis na ako na 1,000 to 1,500, depende sa lakas ng biyahe, sa surcharge, tsaka sa tsempuhan din ng mga pasahero. Kasi siyempre pag nakatsempo ka ng biyahe na maganda yung fare, yung kita, tapos malapit lang, siyempre panalo ka doon kasi hindi traffic. Pero siyempre pag traffic ka, ayun, siyempre matatagalin yung biyahe mo, kukunti mo kung ang booking, ayun. Pero dati talaga guys, grabe, ang ganda ng kitaan sa angkas. Pero ngayon medyo bumaba yata, pero at least meron pa rin naman. Natigil ako mag-angkas nung nagkaroon ng taal, yung pumutok yung taal. Tapos, di ba syempre bawal magbiyahe nun dahil ngayon sa usok. Tapos sunod naman nun guys, yung pandemic. Kaya talagang time na yun, hindi na ako nakabiyahe. Kasi pinagbawal na rin, di ba? Yung meron ng barrier, yung motor. Yan, kung ano nung oras. So hindi kami napagbiyahe noon. Tingkat na lang talaga. Tingkat na lang talaga. Kasi yung time na yun, may trabaho si Mrs. Ang wife ko. Tingkat. Yan. Tingkat talaga kasi may work ka doon. Eh, nung after kong patigil mag-angkas, ilang buwan din bago ko ulit na nagkaroon ng work. By the grace of God, no? May biglang trabaho sa akin yung kaibigan ko na kailangan sila ng work, no? Na sakto, yung skill na meron ako ngayon, binigay ng Diyos, is yun, sakto doon sa kailangan ng ng kliyente nila. Tumagal din ako sa company na yun, BPH. Actually, nasa BPH pa din ako, pero part-time na lang. Ano na lang, may isang report na lang ginagawa, pero hindi na ganun kalaking compensation kasi nga, part-time lang. So yun, balikan ko yung angkas. Dati kasi guys, nag-aangkas nga ako. Dumaan kami ng training. So, tandaan nyo guys, especially sa mga nakamotor, kasi focus tayo sa motor guys. Sa pagmumotor, for safety, unang-unang naalala ko sa safety natin sa pagmumotor, hindi ka pwedeng mag-tailgating. Yan, tailgating. Ibig sabihin, traffic man or hindi, yan, kasunod tayo sakto. Traffic man or hindi mo pwedeng buntutan ng sobrang lapit yung sinusundan mo. Kasi pag biglang huminto yan, malamang mabundol mo yan. So ang pinaka-safe na distance sa pagmumotor or sa pagdadrive, no, yung tinatawag nating 3 seconds rule. So alam niyo yung 3 seconds rule? Yan yung kailangan bago mo matamaan ang distansya mo sa sinusundan mo, kailangan at least 3 seconds bago mo siya maabutan. Kailangan ganun distansya ninyo. For example, ganun tayong kabagal. So kunyari, teka lang, hanap tayo ng pwedeng ayan, sa may, kunyari yan pula sa gilid na kotse, kailangan bibilang ka, kailangan ng bilis mo 1, 2, 3, ayan, kailangan ganun kalayo yung distansya mo, depende yan kung gano'n kang kabilis. So syempre, pag mas mabilis ka, kailangan mas malayo, kasi subukan natin bilangan sige, ito 1, 2, 3, ayan, yung mark na 3 seconds, yun dapat yung layo nung sinusundan mo sa'yo. So ganun siya. Okay, so bawal mag-tailgate. Tapos walang nakalimutan ko yung tawag, pero yung magpapantayan kayo, yung magaganyan kayo. Tapos nagkukwentuhan, sobrang delikado nun. Guys, sobrang delikado nun. Actually, kahit hindi kayo nagkukwentuhan, ayun, naalala ko yung term, parallel driving. So wag na wag kayo magpa-parallel driving kasi delikado yan. Pag ang isa sa inyo kumabig, alam na, pwede kayo magkasagian. At the same time, nakakaabala kayo sa mga sasakyan sa likuran ninyo. Especially kung mabagal kayo, nasa nagkukwentuhan kayo. Okay? Tapos, next, naalala ko is yung wag singit ng singit, guys. Alam ko, motor itong dala natin, madaling isingit-singit, pero not all the time isisingit tayo, guys. Hindi siya advisable, hindi siya safe, no? Na laging sumisingit. Tandaan natin yung markings ng kalsada. Ayan. So alam naman natin, nakita natin sa gitna, no? So alam natin na kapag ganyan yung marking, solid yellow lane, no? Yan, or line. Hindi ko na matuloy kung yung tamang term, line or lane. Pero pag solid na yellow lane na lang, sige,
sa aming line. Bawal na bawal kang umovertake. Tandaan nyo yan. Kapag nasa side mo yung yellow, bawal kang umovertake. Pag nasa kabilang side naman, bawal umovertake kung nasa harapan mo. Okay? Ito man nga pala yung guys, yung pinagdagalingan ko, pinaglalakaran ko. So ito yung share. So mapapasin nyo guys, maganda dito. Ano yung lugar, mapuno sa gilid. Kaya pag naglalakad ako dito, malamig, presko. Comfortable sa pakaramdam. Tapos, yun nga, medyo pataas, pababa. Kaya kung talagang nag-burn ka ng calorie, dito ka pumunta. Malamang isang lakad mo lang balikan, okay ka na. So, uta ka na sa for the day. Tapos may papakita ko sa inyo guys. Ito yung taas mo dito, may makikita ka ng pool. Sana may pwede kang tambayan dito eh. Karamihan naman sa inyo siguro, alam na to. Ayan, ito. Yan na. Ito, maganda yung view dito. Yan. Tapos, dito sa kanan, pwede kang tumambay. Check natin. Ay. Ito guys, yan, ang ganda dito. So ito pag gabi guys, sobrang buhay na buhay itong lugar na ito. Daming tao dito, daming bumibilhan. So ito, yan. So, pwede ka tumambay dito, enjoy mo lang yung view. And that's it, diba? So yun guys, salamat sa panonood. And tapusin ko na ito yung video. Maya-maya uwi na, bibili lang ako ng kape ni Kat. Tapos baka magkape rin ako doon sa may tindahan na lagi ko pinagkakapihan. Tapos uwi na rin. So, may mga gagawin pa, may pupuntahan pa. So guys, thank you for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe naman. Thanks.